May time ba na itong papa niyo may hindi nagawang maganda sa inyo? Mga ilang beses yan? Ano po? 3 na po. 3 beses? Sa'yo, Ash, ilang beses namang ginawa? Hindi lang po. Matagal na po. Matagal na. Dalagita ka ng ganyan o bata ka pa? Bata po. Bata-bata ka pa, pero alam mo na. Bilang isang ama ba, ramdam nyo? Bilang isang tatay? Hindi. Inalaman ko na dati hindi daw kayo ganito, hindi kayo masyado nagsasalita, hindi daw kayo nagsisimba, hindi daw kayo makangiti. Totoo ba yun? Ayun na yung trauma nyo. Sa pangalawang pagkakataon na na-vlog namin na magkapatid na ito ay sunod-sunod ang natanggap namin ng mga mensahe magmula sa kanilang mga kabarangay. Vitamins and history books. Kung kaya't upang mapagbigyan din ng kanilang mga kahilingan o kanilang mga concern ay agad-agad naman kami na pumunta sa magkapatid. My perspective is broken. At ngayon nga sa pangatlong pagkakataon na pagbisita namin sa kanila ay nadat na namin na magkapatid na inaalagaan ang kanilang mga nakababata na kapatid. I better start putting miles on my feet, but I'm so tired. Kamusta naman kayo magkapatid? Okay naman po. Dasig-dasig ka dito, Ash. Dasig-dasig. Asan ang mama nyo ngayon? Trabaho po. Trabaho. Dito pa ba siya natutulog? Hindi na. Ano po, 2 araw lang po yata yun. Ay, okay. Maiba ko ang papa nyo kailan umalis? Ano po, kasabay po ng mama. May linggo na ba yan? May araw lang? O ano? May linggo na? Yung ano lang po, yung papa namin, linggo. Linggo nang lumipas nung siya umalis dito sa bahay nyo. Kamusta yung sakit niya nung before siya umalis? Di ba may hika siya? Kamusta? May hika pa din ba Nung umalis? umalis parang okay naman. Okay na, maayos na. Saan ang balik niya? Saan siya Po pumunta? sa anak niya po yata. Saan yan? Part dito din ba sa Batangas, sa Maynila? Hindi ko po alam eh. Okay. Hindi mo pa, akala ko alam niyo yung ano. So, kapatid niyo yun sa kanya, sa tatay? Ay, kapatid ng mga batang ito? Opo. Okay. So, paano? Nagtanghalian na ba kayo? Opo. Anong ulam nyo kanina? Lucky Me po, yung iniwan po ni mama. Lucky Me lang. Ang ulam nyo? Meron po naman po dyan yung sardina. Sardinas. Opo. Okay. So, itong mga alaga ninyo, kamusta naman? Kaya naman po, naglalaro. Kaya nyo naman? Ito, bali ilan silang inaalagaan nyo? 4 po. Malaki naman po yung isa napasok. Napasok. Pero itong maliliit, ilan? 3. Po. Wow. Eh, di din biro ang mag-alaga ng bata, sa totoo lang. Sila 3 yung inaalagaan nila. Ito yung pinakamaliit sa inaalagaan nila, itong katabi nila na ito. Okay, so Kat, Ash, kayo ba nagsisimba din kayo? Opo. Nagsisimba kayo? Kasi may nabalitaan ako na parang sumasama din kayo sa simbahan. Okay, maganda yun. Ngayon, nakakasama pa ba kayo? Hindi na? O bakit? Nung linggo hindi kayo pinayagan. Bakit? Dahil sa mga bata? Kasi pa nandito pa si papa. Okay. Nung time na nandito pa yung papa nyo. Ashkat, napunta din ako dito. Siyempre, nandito na rin naman kami. Pinihinayaan nyo kami makapasok din sa buhay ninyo, sa kwento ng buhay nyo. So may gusto lang ako malaman. Medyo sensitibo ito. Pero gusto ko sana i-open nyo sa amin para malaman namin kung ano yung pwede namin may tulong. Kamusta yung pagiging trato sa inyo ng stepfather ninyo bilang step daughter? Okay, maya sa akin. Ano po, kasi wala na po sila. Ha? Kahit wala na po sila, tinutulungan pa din po kami. Tinutulungan pa din kayo. Pero yung mga panahon na kasama nyo siya dito sa loob ng bahay, kamusta bilang tatay siya? Okay naman po. Sigurado kayo? Opo. Sigurado kayo? Ikaw, Kat? Okay naman po. Ha? Sa labas po namin pinapatulog. Okay naman? Okay. So ito bang tatay ninyo
wala namang pananakit na nagagawa sa inyo. Huwag ka, titinginan kayo. Huwag kayong maya sa akin. Kasi hindi namin alam yung itutulong pa namin sa inyo kung hindi nyo sa amin sasabihin. Ano lang po, pinagsasabihan lang po ako. Pinagsasabihan ka lang. Opo. Okay, pero yung ibang mga bagay, wala na bang nagawa sa inyo? Ba't tumitingin sa'yo si Kat? Ha? Pinapalo po kasi yan. Ha? Ikaw, Kat, ikaw magsalita. Pinapalo din po ako. Bukod sa pagpapalo sa'yo ng stepfather mo, ano pang ibang ginagawa sa'yo? Pinapagalitan lang po yan pag pinapalo. Yun lang. Opo. Sigurado kayo? Okay. Siguro, hindi ko alam guys, pero may mga concern lang din kayo na hindi man dito sa kapitbahay nyo, dito banda sa nadadaanan namin, na nakakapag-open sa amin ng ino-open nyo din sa kanila, no? Na may time ba na itong papa nyo may hindi nagawang maganda sa inyo, o natatakot kayo? Hindi naman po. Hindi naman kayo natatakot? Ano po yung yung paglaki ko po, inihimas lang po. Saan parte? Sa katawan lang po. Bilang isang ama ba, ramdam nyo? Bilang isang tatay? Hindi. Hindi. Okay guys, so ito guys kasi medyo talaga sensitibo talaga to, pero para sa akin lang kasi gusto kong i-confirm sa kanila guys kung totoo ito na nangyayari. Kasi kung totoo ito guys, hindi dapat na makapunta pa dito si tatay. Tama ba ako, Ash? Ikaw ka, tama ba ako? Anong dahilan talaga bakit pinaalis siya ng nanay niyo nung una pa? Dahil ba doon? Siyempre, nanay niyo yun, kayo kakampihan nun. Dahil doon, kaya niya pinalayas. Nung nalaman niya, sino nag-open sa mama niyo nito? Ikaw, Kat, ikaw ang nagsumbong. Alam niyo, kasi Ash at saka Kat, concerned kasi lang yung mga taong nakakasalamuhan ninyo na napag-oopenan nyo ng dinadala nyong bigat sa inyo. Concerned sila. Kaya ino-open nila sa amin na baka po matanong nyo ito sa kanila para po nang sa ganun, baka po pwede nga na hindi na mapapunta ulit yung papa nyo dito, yung stepfather nyo. Kasi nga, totoo naman mga dalaga kayo. Tapos okay lang, walang masama sa pagiging stepfather kung babae ang nadatnan niyang anak ng kanyang asawa, pero kung tuturing din talagang tunay na anak, di ba? Pero kung iba yung gagawin sa inyo as a stepfather, hindi naman maganda yun, di ba? Ikaw, Kat, ganun din bang ginawa sa'yo? Mga ilang beses yan? Ano po? 3 na po. 3 beses? Opo. Pero hanggang hawak lang yun? Opo. Wala namang iba? Wala naman, malinaw. Okay. Ay, guys, sa totoo lang, bago ako dito pumunta, sabi ko, nagbabaka sakali ako na mas ikatutuwa ko pa kung yun ay chismis lang. Mas ikatutuwa ko kung hindi totoo. Diba? Kaya nga, kino-confirm ko sa kanila ay, okay sa akin kung sasabihin nilang, naku, chismis lang po yun. Okay sa akin, mas maluwag sa damdamin yun. Kaysa malalaman mong totoo yung sinasabi ng mga tao. Diba? Kasi kawawa naman to sila na inaalagaan nila yung anak ng stepfather nila tapos ganun pa igaganti sa kanila, di ba? Sana kung yung mga relatives si tatay, huwag po kayo sasamahan loob sa amin, kasi huwag po natin konsintihin kung may mali po na nagagawa. Huwag natin konsintihin yun. Kasi sa itaas, pati tayo, imbis na wala tayong kasalanan, madadamay tayo kapag kinonsinti natin yung ganun. Di ba? Lahat po ba, kayo po ba, lahat ba tayo gugustuhin ba nating sa baba tayo mapunta? Di ba hindi? Gusto natin sa taas. Siyempre, paano natin magagawa yun? Huwag itama natin yung mali na nagagawa ng ibang tao. Di ba? Sa pamamaraan na yun, baka maging plus point tayo sa taas. Di ba? Kaya huwag natin ito tolerate. Sana kung sa mga kapanood dito na relatives ng stepfather nila. Noong una, hindi ko sa inyo matanong kasi nandito siya eh. Kahit na alam ko na that time.
No? Sa'yo, Ash, ilang beses naman ginawa? Hindi lang po. Matagal na po. Matagal na. Dalagita ka ng ganyan o bata ka pa? Bata po. Bata-bata ka pa, pero alam mo na, Opo. isang beses lang na nagawa sa'yo. Ba't ikaw wala kang last na loob na magsumbong sa mama mo? Natatakot ko. Natakot ka? Wow, man. Oh, sana sinumbong mo na para di na naulit sa kapatid mo. Sinong mas nauna sa inyo? Ikaw. Tapos siya. Siya dalagita na. Nung nagawan. Ganun. Oh. Sana hindi na nangyari din sa kapatid mo. Kung nagsumbong ka that time at siyempre yung mama mo kakampihan niya kayo, palalayasin niyo. Buti hindi kayo na-trauma. Ikaw, Kat. Hindi naman. Pero ano yung nalaman ko na dati hindi daw kayo ganito, hindi kayo masyado nagsasalita, hindi daw kayo nagsisimba, hindi daw kayo makangiti. Totoo ba yun? Ayun na yung trauma nyo. Siguro. Ikaw, Kat, kapag nakikita mo siya, natatakot ka hindi? Hindi pa. Natakot ka rin. Naisip mo baka maulit. Okay guys, so saludo din ako sa mama niya na nung nalaman niya mas pinili niyang paalisin yung stepfather niya. Mas pinili niya kayo. Ano? Kaya saludo ako sa ginawa ng mama niya. Mahal kayo ng nanay niyo kung ganun. Kasi kung hindi, hayaan niya lang yan. Kahit magsumbong kayo, hayaan mo, mas pipiliin ko to. Itong taong to makakatulong sa akin. Di ba? Pero hindi niya inisip yun. Inisip niya kayo na mga anak niya. Mahal kayo ng nanay niyo, ibig sabihin. Grabe guys. Nilalapitan tayo talaga ng mga gantong pangyayari. Mauna kay Ate Ninya. Sunod yung sa Laguna. Sunod ito. Sa totoo lang, pumunta kami dito. Hindi namin to alam. Wala kami alam na ganito. Ang alam lang namin, ang sabi lang sa amin, may dalawang magkapatid na nagsisilbi ng nanay sa mga kapatid. Yun yung pinunta namin dito. Pero ito nga't may mga concern na mga kabarangay na nakikiusap sa atin na baka pwede natin daw makausap itong dalawa. Kasi nga natatakot din sila na baka maulit at bumalik itong magkapatid sa dati na hindi nagsasalita. Ganyan. Yun yung iniiwasan ng mga kabarangay. Concern din sa kanila. Bababa ito? Kapag ka nandito yung papa nyo, kinakausap mo nyo naman. Hindi talaga? Nandito siya. Paano yung dinadaan? Ano lang, parang wala lang. Nahanap. Parang alam mo yun, kapag ano yung kinakausap niya kayo pero kayo hindi kayo nakakapag-usap. O sumasagot din naman kayo. Masagot din na mo. Pero hindi na para makipag-usap ng matagal. Opo. Okay. Saan siya natutulog that time? Nung nandito siya? Doon po. Dito? Sa labas? Tapos kayo sa loob? Opo. Yung mama nyo dito din? Hindi po nagtatrabaho na po bago kayo umalis. Bakit? Ba't hinayaan niya din na kayo lang nandito? Sana nakikiusap na lang siya dun sa karelyebo niya na matutulog muna siya dito hanggat nandito yung papa nyo. Pero okay naman, wala naman na siyang ginawa. Kasi po mahina na po siya. Kasi mahina, kaya walang magawa. Pero kung malakas, marahil. Ay nako. So, nakakakilabot yung mga ganitong pangyayari guys, sa totoo lang. Ba't ang daming ganitong pangyayari dito sa natin, sa mundo, di ba? Hindi lang to dito sa Pinas. Pasensya na kayo kung yun yung tinanong ko sa inyo, ha? I-request lang din kasi ng mga kabarangay nyo na nag-aalala din sa inyo, ha? Na baka nga daw pwede ko kayong makausap at i-open sa amin. Ano? Okay. So ngayon, natin to, blurred natin tong mga mukha nila kasi sensitibo na din tong nagiging usapin dito sa kanila. Okay? Pero kagaya na sinabi ko sa inyo, kakausapin ko dapat yung mama nyo. Anong sabi niya sa negosyo na kaya niya? May na-open ba siya sa inyo? Hindi po. Kasi diba sabi ko bibigyan ko yung mama nyo ng tutulungan namin, katulungan ng sponsor na magkaroon ng negosyo. May nabanggit ba? Napag-usapan ba kayo? Wala? Pero sa tingin nyo, anong kayang negosyo ng nanay mo? Ikaw, Pat, anong kaya ng mama mo? Pag-aalaga, pagtitinda. Parang sabi po ni mama, lalako na lang po sa school po. Maglalako ng kagaya ng
parang nasabi sa akin, ngete. Naglalagay daw po siya. Nang? Ano yan, mga fishball, ganyan? Ayoko. Mga ganon. Okay. So, okay lang naman sa school yun. Wala naman kayang problema na may magtitinda na vendor sa labas? Nakikita nga po kami nagtitinda din po yun. Dati? Sa school po. Okay, walang problema. Wala naman, hindi naman kayo sinisita. Hindi. Okay, sige, ganito titingnan natin guys kung ano yung kaya ng mama nila na ibenta at willing naman ang sponsor natin na tulungan tayo para matulungan din sila na magkaroon ng negosyo para nga nang sa ganun yung mama nila nandito na sa bahay, hindi na kailangan lumayo. Tapos ito si Kat tsaka si Ash mabigyan din ng oportunidad na makapag-aral kasi nga gusto nila makapagtapos kahit paano, di ba? Hindi yung dito lang, tatanda na lang sila kasi na nag-aalaga dito kung ganun. Sa inyo ba wala na pa namang nanliligaw? Baka may boyfriend na kayo? Sa akin po, madami po. Hindi po ako pumapayag. Ay ganun, o kasi paras naman sila may tsura talaga. Anong sinasabi sa iyo ng mga manliligaw mo? Nila. Ha? Sabi daw po nila kung pwede daw po manigaw. Oo. Ano naman sinasabi mo? Hindi po pwede kasi bata pa po ako. Oh, tama. Tsaka gusto namin kapag tutulungan namin kayo makapag-aral, wala kayong boyfriend. Ano talaga kasi pwedeng makapekto sa pag-aaral niyo yan. Ayos ba yun? Di ba may estudyante kayo na isang kapatid? Umaga po napasok yan. Sino nag-aasikaso sa kanya? Dati po. Anong oras gumigising? Alas 5. Sanay ka na Kat na ganun ang gising mo? Hindi na. Minsan po nalilate. Kasi Really? Dahil pag-aalaga ng mga bata, puyat din. Parang ako yung nahihirapan sa sitwasyon nila. Although babae sila, na dapat malaman nila mga bagay-bagay na ganyan. Kaso nga lang, ang hirap kaya guys na lumalaki ka na walang magulang na kasama sa loob ng bahay. Yun nga lang umalis yung nanay mo, di ba? Tapos ikaw maiwan. Minsan halos di mo na alam yung gagawin. How much more pa kaya yung lingguhan na wala, na hindi mo talaga nakakasama yung nanay mo. Na talagang kayo-kayo lang dito, di ba? Grabe. May paayos na ba yung pintuan nyo? Hindi pa. si mama po nag-ayos niya. Mama mo? Tanong ko. Ah, okay. May pintuan na sila. Ayos na yung pintuan nila dito. Pero yung bintana nyo open. Paano yung ganyan lang yan o may sinasara kayo dyan? Ano po yung sinasarahan po namin? Ano yung pinagsasara nyo? Yung damit po yung kortina po. Hindi nyo nilalagyan ng plywood man lang, ganyan. Wala po ang Hindi kayo natatakot ba pasukin ka dyan? Open na open. sinasaran lang po namin yun. Nagigising ka na lang. Nagigising kayo, bakit? Alas 10 po. Kasi po, gawa po ng bata po. Opo. Bakit? Bakit anong bata? Nagliligalig po kasi kaya po kami gising ng gabi. Ah, kaya kayo napupuyat. Kaya minsan sikat, nalilate ng gising para asikasuhin yung estudyante kasi napupuyat. Hinahatid ba yung bata? Hinahatid? Opo. Sino naghahatid? Sikat din. Sa school. Minsan po, nakikisakay po sa aming pastora po. Ah, okay. Kay Pastora. Minsan sinasakay ng tricycle. Sige, ganito. Bigyan ko din kayo ng konting pang-allowance ninyo. Pero gusto ko makausap yung mama nyo, ha? Kailan ba pwede? Pwede nyo siyang masabihan sa isang araw. Sige po. Sabihin nyo siya na gusto kong kausapin para sa negosyo. Ha? Ha? Okay ba yun? Kayo ba gusto nyo magnegosyo nanay nyo? Para maano din kayo? Matulungan niya kayo dito sa pag-alaga ng mga kapatid nyo, ano? Tsaka makapag-aral kayo. Ha? Okay. Bigyan ko muna kayo ng pang-ano nyo. Hindi kasi natin sila dito pwedeng bigyan ng malaki talaga na ano. Kasi tinan nyo naman yung sitwasyon nila dito. Napaka-delikado. Bigyan ko muna kayo ng pang-ano nyo. Oo muna yan para may pang ano kayo, ha? Pambili. Wag naman sardinas, wag naman Lucky Me. Ha? Bumili kayo ng mais-ayos na ulam, magluto kayo mamaya, ha? Mga dalaga na kayo, alam kong kain nyo na yan, ha? Magluto kayo ng pwede nyong ulamin. Wag naman sardinas, wag naman, hindi naman masama, pero maiba naman, ha? Okay, sino ang pupunta sa mama nyo para sabihan na babalik kami sa isang araw?
Ano po? Chat ko na lang po kasi malayo pang trabaho ni mama. Chat mo na lang. Apo. Okay, so dapat pala kami nami-message nyo rin kami para alam namin kung anong oras kami dito pupunta, kung anong oras nandito yung mama nyo. Tignan nga po, pinanood ko nga po kayo. Oh. Tapos, Yung minaiwan po sa inyo. okay, kay misis ko yun. Ano, kay commander yun na vlog. Okay, naiwan yun si Luke kapon. Apo. Okay, sige. Pero mag-message kayo sa akin, ha? Hanapin nyo sa yung Facebook page ko na Marcos TV Hindi channel. naman po. Alam nyo, mag-message kayo para alam ko, ha? Para may contact ako sa inyo kung nandito yung mama nyo, kung pupunta na ba kami. Ha? Huwag kayo mahiya, magsabi sa amin, ha? Okay, yung sa tungkol sa papa nyo, dapat talaga magawa natin ng ano yun na hindi na muna siya dito pupunta. Ano? Kasi lalo nang ganyan, wala lagi yung mama ninyo. Ano? Kaya Alam po ba? ayaw po ni mama yun dito, pinapaalis po. Dahil nga takot siguro yung mama nyo. Natakot siya, no? Alam ba yan ng mga kamag-anak nyo? Yung papa nyo? Oh. Alam nila? Ano sabi nila? Hindi ko po alam. Di wala po kaming ano nun. Pero hindi naman galit sa inyo. Hindi. Hindi naman. O kasi pag nagalit sila sa inyo, parang tinolerate na nila yung stepfather nyo. Okay, sige. So at least ang nagawa sa kanila ay hindi naman kagaya kay ate Ninya. Kumbaga yun nga lang na hihipuan sila sa private part nila na hindi maganda. No, kahit na bata pa yan, lalo na si Kat ay dalagitan na daw nun. Kay Ash medyo bata-bata pa siya, pero hindi kasi maganda. Nakakatakot na yung ang bata nagagawa ng ganun. Paano pa kaya pag dalaga na? Diba? Okay, pero kaklaruhin ko lang. Baka naman binibigyan nyo ng motibo para gawan kayo ng ganun. Hindi po. Hindi, walang ganun. Ikaw, Kat? Hindi po. Wala. Okay, para malinaw, ha? Hindi tayo bias. Baka mamaya kayo naman kasi nagbibigay ng motibo kaya niya ginagawa yun. Hindi. Okay. Sige. Okay, sa ngayon, akala ko lang madadatnan ko yung mama nyo para siya mismo sana makausap ko, no? Kakaalis lang po kahapon. Okay lang. At least, babalik na lang ako sa isang araw, ha? Para makausap ko siya, ha? Hindi. Sige, Kat, Ash, tuloy lang ang buhay, ha? Antayin nyo at malay natin magdire-diretso ang blessings sa atin at matulungan namin kayo makapag-aral din. Ano? Ngayon, tatanungin ko ulit kayo. Gusto nyo bang mag-aral? Ha? Hindi ko naman marinig. Opo. Gusto po namin. Gusto. Okay, sige. Malay mo matulungan namin kayo. In God's will, malay mo makapag-aral kayo. Okay? So, pupunta na muna kami, ha? Pero tayo. Mag-ingat kayo, ha? Dito. Dapat yan, kahit pa paano yung bintana nyo, pansamantala, dapat may plywood man lang yan na pantakip. Ano? Habang ganito pa yung sitwasyon natin, dapat may pantakip to, guys, hindi ganyan. Wala pa tayo dito makunan? Na may pantatakip natin dyan? Dapat kasi meron eh. Okay, sige, bibili na lang tayo siguro muna ng plywood para matakpan natin, ano? Para pag gabi may pantatakip kayo, ha? Okay ba yun? Okay guys, so tara. At nagbisita lang tayo dito at yung akala ko yung mama nila yung makausap about dun sa nangyayari sa kanila dito, about sa stepfather nila. Okay, lalabas na rin tayo. Tara. Kunin ko na muna. Maraming salamat. Sige, ha, punta muna kami. Alright guys, punta na muna tayo. At least ay hindi naman nagdalawang isip na i-open sa atin ng mga bata to. Kasi nga, hindi naman natin malalaman kung ano yung kaya nating itulong kapag hindi sa atin sasabihin, di ba? So, tsaka request din ito ng mga kababayan ni kabarangay nila dito na itanong nga daw natin yan para nang sa ganun ay baka umamin sa atin ay matulungan daw natin sa part na yun. At yun na nga, yung nangyari, umamin naman sila. Hindi naman nila itinago sa atin. Noong una, siguro natatakot o may pinoprotektahan pa rin kasi kahit pa paano stepfather. So, pero hindi kasi tama yun na ganun yung gagawin din. Ano? Alright, so kita kasi tayo din sa labasan. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. Okay, so yun. Bisita naman tayo dito at sana maunawa ng iba. Gustuin ko man na magbigay sana ng medyo malaki-laking allowance nila kaso nakikita naman natin yung sitwasyon, napakadelikado. Baka mamaya maging mitya pa ng buhay. Tayo pa yung talagang may kasalanan. Guilty na naman yan. Magiging guilt na naman natin yan sa sarili natin.
Kaya ayun, tinagtanong-tanong din ako dito habang palabas na sinasabi nga nila na ayun, ganun nga talaga yung nangyayari at natatakot din sila na alam mo yun, baka maulit na naman. Kaya thanks kay God kasi hinahayaan niya rin yung mga tao na bigyan ng lakas ng loob na mag-open sa atin, na tayo binibigyan din ng lakas ng loob para itanong kung totoo ba itong mga pangyayari na ganito. So maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, sumusuporta. Pag-pray natin na sana ay wag na muna mapunta dito si tatay, stepfather nila kasi napakadelikado. Dalagitan na po itong dalawa. Nakakatakot na wag na nating antayin na may mangyari pang hindi maganda. At si tatay naman ay message ko naman sa kanya kung sakaling mapanood niya ito. Hindi pa huli ang lahat para tayo gumawa ng mabuti. Diba? Andiyan si God magpagpatawad yan. Okay, maraming salamat ulit sa mga kasama ko sa Team Marcos, kay JM, kay Luke. Maraming salamat sa kasipagan nila sa pagsama sa atin, sa pagiging cameraman, sa pagiging editor. Maraming salamat. At kay Commander Marcos, supportahan nyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin. Kung bago ka pa lang, mag-click ka na dyan ng notification bell para updated ka sa everyday na gagawin naming charity vlogs. Mapa-personal man yan. At mag-like and comment ka na rin. Salamat po. Ingat.